Ito pa rin ang Pro Pinoy higit sa programa. Ito ay isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owners ng Cocina Muriel, si Kat Muriel at Sir Alvin Muriel. Father and daughter. Father and daughter. Daughter. Good morning po at welcome po sa Pro Pinoy. Good morning po, Kong, Joanne. Good morning po sa mga nanonood. It's a pleasure, it's an opportunity na naimbitahan kami rito sa programa ng Pro Pinoy. Wow. Napakaganda. Kanina pa kami takam na takam sa... Ang dami pong epekto. Anyway, tell us about your story. How it started, bakit ito yung naisip niyong negosyo? Actually, to start with, yung family namin from lola, tita, sa akin, sa mga bata, we love cooking, we love eating. No? Yun yata ang weakness ng Pinoy no? Kumain, sari-saring ano. So, it all started doon, yung passion ng cooking, sharing yung recipe, no? So, actually, when our daughter and son are growing up during the school days nila, no? Ang favorite ng mga bata, yan, ham, bacon, yung nasa commercial outlets, no? So, sabi ko, medyo mabigat, no? It's medyo expensive na rin. Kasi with the schooling and everything, lahat tumataas. So sabi ko, i-apply ko yung mga tinurong recipe ng lola, hand-down sa tita, hinand-down sa akin. So, pambaon nila ham, pambaon nila bacon, pambaon nila sausage. So, minsan nga, pag pumapasyal yung mga kaeskwela nila sa bahay, sasabihin nila, grabe naman kayo, mayayamanin, nakaham lang kayo, nakabacon. Sabi nga ng mga mga, araw-araw lang namin, sawa na nga kami dyan eh. So anyway, so it all started sa ganon, ano. It was a recipe hand-down. So if you could see, ang tagline nga namin, it's an heirloom recipe. So it was handed down. It's not just a recipe na nanggaling kay Google or what, no? So, it's different. Ang masasabi lang namin, ito yung tunay na lasa ng ham. Unlike yung mga other commercial hams na available. Hindi sa sinisiraan ko, pero we were grown o lumaki kami na ito yung ham nung sinauna. Okay, sige po. Totoo yan, totoo yan. Yung mga ham kasi ngayon, hindi na yung traditional ham. Kasi yung traditional ham, bibili ka ng, anong tawag nitong legs? Pigi. Tapos, siyempre, linisin mo. Tapos, mag-inject ka ng brine. Injectan mo yun. Kasi, at the same time, yung brine kasi, preservative din yun. Kasi, salt eh. Yung iba naman, dinadagdagan ng sugar. Para medyo salt and sweet. Diba? But sugar is also preservative. So, kasi I remember my mom used to make that. So, pag na-injectionan mo na yan, nung araw kasi, wala pa naman mga oven eh. Magluluto ka, kahoy, at saka charcoal. So, isasabit yun doon sa kusina. So, yung smoke, yun ang magdadry sa kanya. Actually, yun yung ng Chinese ham. Yung Chinese ham, di ba? Talagang dinadry ro, nakasabit sa kusina. Pag nakikita mong mummified na, Masarap na yung luto na yun. Ibig sabihin, okay na yun. Ngayon, dito sa Pilipinas kasi, you don't eat the ham as it is. Hindi kagaya ng hamon serrano, di ba? Yeah. Ang hamon serrano talagang as it is, talagang kinakat na nila at kinakain. Of course, tinatanggal yung mold. Pero, yan, isi-serve sa'yo as hamon serrano. Pero, yung Chinese method, iluluto mo pa yan sa pinya eh. Diba? Papakuluan mo sa pinya. At saka spices. So, can you tell us how you prepare your ham? Actually, gaya na nasabi ni Kong Butch, no? Yung preparation initially started sa curing. Nandyan yung brining, which we use salt and sugar. So, this acts as a natural preservative dun sa meat. So, ang curing period niya, normally, inaabot yan ng, kung talagang paspasan, mga 4 days. Pero kung regular curing yan,
inaabot yan ng mga 1 week to 2 weeks. No? So, after curing, nagdyan yung start namin na i-smoke siya. Parang nasa oven. Pero yung oven, yan yung smoker mismo. Yan, as you can see doon sa screen, yan yung malaking smoker namin that can handle or that can cook at one time ng mga around 100 kilos. Oh, Wow. Dami. So medyo yan yung ginawa ko na kakaiba na modification sa tinuro sa akin ng lola, ng tita, no? Kasi nung sinauna wala namang ganyang oven na gawa, no? So nakasabit lang yan sa kusina. Sa kusina. Yung luturo ng kahoy, yun na magpapausok, pero it will take a very long time, no, para ma-harvest mo. Or sabi nga ni Kong, maging mummified. So anyway, so shinorten namin yon, no, yung process of smoking. But then, yung smoking period, hindi rin biro. Kasi it would take us at least 8 hours to smoke. Naka-enclose yun. So, talagang smoking, we maintain a certain temperature to ensure na hindi maluluto. Luto yung loob. Yung loob. Yung internal temperature ng meat, we have to maintain that para walang bacteria, walang contamination. So, it will take us at least 8 hours. So, kailangan simulan namin yan ng maaga para ang tapos niya sa gabi. Wow. So, doon makikita nyo yung difference. Pinaikli namin yung proseso na months na nakasabit sa kusina into 8 hours. 8 hours. So, doon sa ginawa mong oven, gumagamit ka pa rin ng kahoy. Yes, Panggatong. kahoy pa rin ang gatong namin doon, tsaka uling. During the process, yung first 4 hours niyan, we use charcoal para gradual lulutuin na yung meat. No? So after that, yung remaining half, doon na kami gagamit ngayon ng mga kahoy to produce a smoke. So nandiyan na yung smoke flavor na masarap. Kasi So, nasa what kahoy particular wood do you use? Kasi like for example, in other countries, talagang they use a certain kind of wood. Apple. Apple, mulberry, para yung amoy ng kahoy nandoon sa So dito, anong gamit natin? Santol? Actually, what we're using is yung local natin o yung santol. Santol. Yung santol can give yung parang sweet and sour taste. Pwede rin yung other, on other na nag-i-smoke, no, yung mga steak, they're using mangga, they're using guava. Yung sa tinapa na nakikita natin sa isda, they're using nara. Yung shavings, yun sa mga furnitures. So, yun ang ginagamit nila to smoke the fish. Pero masarap talaga santol, Santol, mangga, nandun yung taste, yung guava, asim, yung tamis. sampalok. Yes, sampalok isa. Kaya lang maubos. Yung kahoy. Yes. Kaya ang ginagawa lang namin, yung pang-smoke namin kahoy, meron kaming 3 puno santol doon. Nagpo-prune kami. Pagdating na rainy season, bago bumaksak sa bahay namin, pinuprune na namin yun. Yun ang iniipon namin. So, very careful din kami magputol ng puno basta. No? So, we care about the nature. Yes. Medyo, tayo riyan? Medyo alalay. Ingat. Ingat. Alam mo, I'm sure na yung mga viewers and listeners natin, pag narinig itong preparation mo ng ham, pipilahan kayo. Kasi traditional. Kasi masarap yan. It's not just traditional, kung hindi masarap. And yung commercial kasi, ang gawang commercial, nag-i-inject din yun, nag-i-inject, pero hindi na traditional yung Way. tawag nito, yung pagluluto. Ang gamit nila talaga, oven na lang. Walang smoke. Ay, initin na lang. At a certain degrees in the oven. Oven ang gamit nila. Using gas. Ito yung traditional. Talagang Nanunuot. Yung gagamit ka lasa. ng kahoy na masarap yung amoy at masarap yung dating sa karne. Okay. So, Pagtapos ng ham po, may sausage. hindi pa tayo tapos sa ham. Sige po. Okay. Pag December kasi, alam mo, dun sa Quiapo, pumipila sila sa Excelente.
sa tingin ko, mas masarap yan. So, okay. Final preparation. So, ano nang ginagawa niyo final preparation? Let's say, na-smoke na, and then, sa final preparation, do you use pineapple or anong klaseng sauce ang... Actually, after cooking, no, tapos palalamigin yan, we pack it Separate. using Vacuum pack. vacuum pack to preserve yung lasa, Yung to smokiness preserve po yung niya. smokiness, no? You know, and also to add up also nga pala kong, no, to support the swine industry, we only use fresh meat. We don't use yung mga frozen imported. Kasi we tried nung una pero iba yung fresh. Iba ang lasa eh. So we're guaranteed na pag nakita namin yung karne sa palengke o sa source namin, kita namin yung nipis ng balat, yung taba and everything. Unlike sa frozen, nakabox yan, parang bulbulagay ka na lang, it's either makapal ang taba or makapal ang balat. Tapos plus the fact, yung amoy freezer, iba yung lasa ng Kumpara yung, sa fresh. hindi natin alam kung ilang taon na naka-freezer yun. Saka hindi lang Wala yun. tayong guarantee. Hindi lang yun. Medyo matabang talaga yung frozen because Not to. yung Water. icicles nasa loob na ng meat. Ng meat. Nag-ice na yung loob ng meat. Water. So, medyo may katabangan yon. So, tama ka. Kahit medyo may kamahalan yung local, kasi like yung imported siguro ngayon, mabibili mo 220. Pag local, 280, 290 kilo. Pero nakakasiguro ko na hindi gano'ng kakapal yung taba at saka wala pang icicle sa loob ng karne. So, okay. Hindi ba pag na-smoke, dapat iluluto rin? O bago i-smoke, niluluto mo yan sa sa medyo matamis na sauce. Yun po yung modification na ginawa ko, no? Unlike noon nga, pag mummified na yung hamuro sa kisame, lulutuin mo na siya sa pineapple juice, sa mga different spices. So, pagkukuluan mo yun, doon magbe-blend yung saltiness at and saka yung sweetness. Ngayon sa amin, yung modification namin, after smoking namin, we pack it, we cool down, pack it sa vacuum seal, we have a separate special sauce. So, nakahiwalay na yun, hindi naka-incorporate dun sa ham itself. Reason why? Dahil kasi we could assure na yung shelf life nung Tumagal. ham mas tumagal. Totoo So, yan. sineperate namin yung sauce mismo. So, if you'll be buying from us, nakaseparate yung sauce, hindi pa pwedeng wala. Pero meron din ako mga kaibigan na they prefer na walang sauce. They like it plain. Hindi, kasi baka maganda na yung yung tawag yung Timpla. in-inject mo. Combination. So, kasi like for example, meron ka ng salt, meron ka ng sugar. Masarap na yon. May Baka nilagyan mo pa yan ng mga spices. Yung mga Paminta. secret spices. Huwag na natin pag-usapan yan. Di ba? Yung mga black pepper, yung mga onion, Secret mga yun. garlic. Huwag na natin pag-usapan yan. Secret Mga, yun, hindi mga dapat. cayenne pepper. Huwag na natin pag-usapan Hindi yan. nyo dapat pinaalam yun. Secret eh. Hindi na nila alam yun. Tayo lang nakakaalam. Binulong ko lang naman sa iyo eh. Ano lang natin yan, huwag yun sasabihin. Opo. So, yan. Some people, alam mo dito sa Pilipinas, pumipila siya sa Excelente, no? Yung iba naman, yung Cagayan de Oro ham. Yeah. Pero ngayon, palagay ko, this Christmas, pipila Kusina. yung tao sa Kusina Muriel. Dahil ang daming nanonood sa atin, ang daming nakakakinig, at palagay ko may tatawag sa'yo from Cebu, from Mindanao Cagayan yan. de Oro na, pwede ba kami ng distributor nyo rito? Kaya, because of that, pag-usapan natin yung presyo. Magkano ba ang presyo ng ham nyo per kilo? Well, actually, I'll be giving that kay Kat. Actually, yung whole ham po natin, 1,100 per kilo po. Okay? Tapos, if ayaw nyo po ng whole ham, meron naman po tayong sliced ham. So, yung sliced ham po, kalahating kilo, 630 pesos naman po siya. 630? Opo, per kilo po. Ay, per half.
Yan po yung Whole ham. Whole. Ito po yung whole ham po. may iba't iba po bang sauces? Like, Actually, isa lang. Varieties. Isa lang yung lang. sauce po talaga Masarap yan, namin. sigurado. Which is, yun nga po, heirloom sauce po siya. So, yung ham po kasi itself, masarap na siya. For me kasi, gusto ko, plain lang siya. Hindi ko na siya masyadong nilalagyan ng sauce. Opo. Pero, pag nilagyan nyo po ng sauce, ang comment po sa amin ng mga buyers namin, it tastes like childhood daw po, or it tastes like Christmas. Yun po yung laging comment nila sa amin. So, ayun. Alam mo, like yung pagkatapos nyo pag-smoke nyo, di ba? Talagang inaano na nyo, binabalot ng tawag nito, vacuum pack. Plastic. Hindi mo ba nasubukan na i-dehydrate yan? Parang hamon serrano. Actually, Pag i-dehydrate mo yan, you can sell it as hamon serrano. Yung buong pigi. Para na sa ganon, there will be choices. Ito kasi ready to eat yan eh. Opo, Pag hamon serrano rin naman, ready to eat din yan, kaya lang in dry. Yes. So sa mga gourmet table, order ka ng, like for example, order ka ng platter. Yan, isi-serve na nila yung Moriel. Cocina Moriel na ham. Then you will be recognized in the international cuisine na Cocina Moriel is as good as hamon serrano. Medyo malayo-layo pa po tayo. Wag mo sabihin yan. Wag mo mamaya, malalaman mo kung malayo-layo pa, malapit na, or masigit pa. yeah. Siguro po, subukan natin pakain sa baboy yung batuan. Baka mag-change yung flavor ng meat. Dahil kasi sa serrano, sa hamon serrano, they're using acorn as the feed ng baboy. Ganon din naman dito sa Pilipinas. Alam mo ba yung feeds? Constitute of 60% corn, and then may protein din yan. 20% protein. Ito yung soya cake. So, corn din ang pinapakain yan. Siguro, ang ibig mong sabihin, pag marami kasing corn, mas mataba yung baboy. Kasi carbo yan eh. Ngayon, kung gusto nyong medyo lean yung meat, bawasan mo yung corn, taasan mo yung soya, and then maglagay ka rin ng fish meal, and then may mga vitamins na ilalagay para sa immune system. Di ba? Tama po yun. Pero anyway, yung process kasi nun, actually we were looking to yung serrano, yung hamon serrano. Take you years. Taon ang inaabot doon. At least 1 year. Parang may fermentation na rin kasi yun. Yes. But pwede rin namang hindi aabot ng taon kung talagang bawas-bawasan mo yung heat ng ng oven. Nang sa ganon ay talagang maybe it will take 3-4 days. By the time mummified na yon. At pwede ng hamon serrano. Well, susubukan po namin yun. Actually, we tried yung instead, kasi ang hamon serrano is parang halos dried. Dry talaga. Dry. Meron kami sinubukan na yung ham leg namin, we store it sa freezer. Wag yun. Oo. Pero, Kasi magkakaroon din ng icicle yun. Ang gagawin mo is, magsubo ka lang. Doon pa rin sa smoke oven mo. Pero, ang temperature mo ay hindi na ganun kainit. Slower. Until ang tinatanggal mo lang naman kasi dyan yung moisture eh. Tinatanggal mo yung moisture. Pag natanggal yung moisture, kung maganda na yung parang pag-inject mo kasi parang marination yon eh. Kung masarap na yon, pag tinikman mo yung ham in its dry form, masarap talaga siya. siguro po in the future, we'll be considering that. Kasi iba na yung Pinoy Serrano. Hindi naman. Sasabihin ko pa rin na Cocina Moriel ham. Ayan, Cocina Moriel. Para sumikat yan sa buong mundo. So, ang kagandahan kasi dyan, yung shelf life talagang matagal. Kasi mummified nga eh. Gano'n naman yung ham, yung mummify it eh. Di ba? Mas matagal, mas masarap. Mas tagal, mas masarap. Kasi talagang mag-absorb na yung lasa sa loob. correct. So probably it will take you 3 days, 4 days instead of just 8 days.
8 hours. 3 days, 4 days. Pero at least dry na dry yon. And alam mo naman kung gaano kamahal yung hamon serrano. Libo. Diba? Okay, anyway, ito naman equivalent sa excelente yan or kaya sa tawag nito yung may hamon yung yung Cagayan de Oro, CDO. mayroon pang Plaza Ham. But I can assure you na sa description mo, sa preparation, I'm sure na masarap din yan. Okay. Ano pa ba ibang mga produkto natin? Actually, gaya na nasabi nga ho earlier, we also have yung smoked bacon. Okay. Smoked bacon. Maganda yan kasi normally yung bacon dito hindi smoked eh. Yes. Matamis lang po Matamis. siya. Honey glazed, yung tipong ganon. Sa amin is smoke. We do also the same process do sa ham. So, mas shorter lang yung cooking niya. So, kung sa ham is 8 hours, probably do sa bacon namin, mga 4 hours, 6 hours. Depende. Kasi manipis. Manipis siya, tsaka hindi pwedeng lutong-luto. Yung matutuyo. Okay. Magkano naman ang kilo ng ham? Bacon. Smoked ham. Smoke ham po. Smoked Smoke bacon. Ah. Sa bacon naman po, kalahating kilo is 480. 480. 480. Mas mura, no? Opo, mas mura po siya. Kasi Tsaka mas 4 hours madami. lang yung 4 to 6. Opo. Ang sausage po. Tapos yun. Actually, yung sausage namin, it's parang kinonceptualize ko yung ako mahilig akong magluto, no? So, marami akong natitikman sausages. So nagtataka nga rin sila, no? Tinatanong ako madalas, paano ko nakikreate yung recipe? Which is yan, yung ginawa namin, kaya inano ko na, imperial sausage. It's a combination of yung oriental spices na binasi ko sa aking taste bud. So, testing, halo, luto, halo. So, we come up with the recipe nito. So, probably mamaya matikman nyo na it's quite different. Bakit mamaya pa ngayon na? Sige po. Para malaman natin kung Sabay-sabay niyo po itong ginawa o nauna talaga yung ham? Hindi. Actually, sa cooking process, pwede yan sabay-sabay. Sabay-sabay. Hindi po nung nag-start pa lang po kayo, puro ham lang po ba na? Ham lang Ham muna talaga ang and main bacon. product namin. So, how was it? alam mo, in between ito sa longganisa at saka yung, alam mo ba yung Chinese chorizo? Chorizo. Di ba? Opo. In between. Kaya nga po, yun yung mga taste buds ko na natikma ko to, combine ako, mag-formulate Kasi ako. yung Chinese chorizo, mataba lang yon, pero matamis. Masarap yon. Ngayon, it's a combination of longganisa and Chinese chorizo. Baka you might want to taste it. Jo, alam ka, Jo. Tumikim ka, Jo. Nakaisa si Kong dapat ikaw din kaisa. Pero masarap. Masarap. Kaya siguro tinawag mong imperial. Yeah. Kasi, Sausage. like for example, ako minsan hinahanap ko yung Chinese chorizo. Napakasarap kasi ng Chinese chorizo. Of course, alam mo naman yung favorite ko yung kalumpit. Longganisa kasi garlicky yun So, napakaganda ng combination niya it's just like you have tasted yung longganisa and then Chinese chorizo at the same time. May blending na. May blending. Tama ka. Yung description mo talaga tamang-tama na I have tasted this, I have tasted this. So, kinombine. Yeah. Perfect. So, kaya po siya kakaiba. 6 pieces po na sausage magkano? 430. Actually, ano siya, depende kasi may times na pag ako yung gumagawa, minsan tumataba, minsan mapayat. So, usually, nasa 6 to 8 pieces po siya. Pero, ano naman po, sa isang pack, 500 grams po siya. So, kalahating kilo. Bakit tumataba at tumapayat? Actually, Depende po kasi sa... it's a good question. No? Kasi we don't use synthetic casing. So we also use yung natural casing, intestine ng baboy. So, ang experience kasi namin sa synthetic, minsan nasisira pumuputok. In the process of stuffing, pumuputok, maraming sayang. So unlike yung fresh na intestine, yung isaw, medyo flexible siya. So
minsan pag napabayaan, talagang tumataba yung sausage mo. Pag maliit naman yung casing, maliit lang siya. Luminipis Hindi po ganon. siya. So, hindi Depende po siya. rin kasi sa nagbabantay ng staffing eh. Yes. Kung yung nagbabantay ng staffing, mabilis gumanyan, hindi tataba. Pero kung tamad, Nakalimutan. Bigla wala na. lolobo yan. Ayun. Lolobo. But anyway, hindi po pa ba naisip na gawing commercial yung quantity like para makabenta ko sa mga supermarket o sa mga delicatessen Maraming shop. yan. Wala ba kayong balak ng ganon? Actually, meron po. Pero, siguro in the future. Sa ngayon po kasi we're trying to concentrate dun sa specific market lang para specialized daw. Kasi, to tell you the truth, kami-kami lang din na nagluluto. Family Kami-kami lang din Wala na pong naghihiwa. Wala pa po. So, Kami walang we're po. trying to build up, may tao, meron siyang kinuhang tao na to help us out yung cutting, packaging, no? But to start yung talagang commercial, medyo malaki-laking puhunan yon. So, medyo gradual, slowly but surely ang plano namin pagdating sa commercialization ng produkto. Ngayon po ba, ano po yung market natin? Actually, hindi na rin maliit, no? Especially on the Christmas season. Ang market namin, we have, ewan ko kung kilala po nyo si Dr. Edgardo Pangilinan ng House of Representatives. Regular kumukuha sa amin yun every Every Christmas. Christmas po. Si Lemon Square, no? Lemon Square. Pinamimigay nila Sa yun. Bulacan yun. Sa Bulacan. Bulacan. No? So, yun yung to name a few of the clients namin regular. Not to Suki. mention yung mga Suki, kaibigan. every Marami na rin Christmas po suki. talaga. Yun. So, we're planning to develop naman yung produkto namin, yung ham and bacon, sa mga coffee shop. Kasi in ngayon ang coffee shop. So, we'd like to introduce ito, something, a raw material na you can use sa coffee shop na ma-appreciate ng mga coffee lovers. So, yun ang pinaplano muna namin bago pumunta rin sa commercial na nasa supermarket, nasa Maramihan mga yung stores. ano. So, mas maganda yung Yung Barcinos, it's a restaurant, chain of restaurant. Have you not tried asking them to taste it? Probably we're venturing different yung mga chef ng mga Restaurant. Restaurant. At saka hotels. Opo. Actually, meron kaming hindi lang napapalap niya yung Delgado restaurant. I don't know if you tried it. Sa Delgado Street, no? Masarap ang ano nila. So, natikman nila and they're interested to use it as one of their ingredient. Sa kanila. Yes, to be honest with you, talagang masarap. Kaya I couldn't wait nga kasi kanina pa. Salamat po. Medyo masama nga ang tingin sa akin ni Joe. Kasi Sakto ba may pandesal dyan, no, mamaya? Tama po yun. May pandesal na ano. So, I think this will be best sellers this coming December. Like yung ham. Pag December kasi parang hindi kompleto yung Noche Buena pag walang hamon. Correct. Tama po yun. Opo yun. So, mga kababayan, alam nyo, mamaya ibibigay sa iyo yung phone number kasi gusto namin ngayong Christmas. Ang Nakakusina. hamon ninyo ay Cocina Muriel Ham. Saan po tayo located, sir? Located po kami sa 13 St. Joseph, Barangay New Era po. Pero pwede niyo pong i-check sa Waze po, Cocina Muriel, or kaya sa Facebook, pwede rin po. Meron ba kayong page? Meron po. Paki-plus nga yung page ng Muriel. Andyan ang Cocina price Muriel. list. Andyan yung mga presyo. Opo. Basahin natin isa-isa. Basahin mo. Ako po ba? 500 grams smoked bacon. 400. Baba mo ng konti. Baba mo ng konti. Please. Nawala yung cover ham. photo, yung cover. Ayan. Ayun, oh. Ayan. So, pakibasa lang para nang sa ganun ay yung mga Kompleto. nakikinig sa radio, Yes. malalaman nila. So, bali yung smoked whole ham po natin, 1,100 per kilo po siya. And then, the sliced ham naman po, kalahating kilo nun is 630 pesos. The
The smoked bacon po, na kalahating kilo rin po, is 480 pesos. Imperial sausage po na 500 grams, 430. Meron din po kaming crab in a jar. So, Ba't wala haligi rito? siya. Naubos na po. Naubos eh. Out of stock. Ano yung buhay na crab? May laman lang May po. laman-laman. Ah, May laman. laman, tas may taba. Alige? Opo, alige. Napakasarap niyan. Magkano yung crab in a jar? 380 po. Ilang ml yan? Nasa 280 ml po siya. 280. Nasa isang garapon po siya. O meron din kayong smoke? Kasi may smoker ka na, no? Opo. So, nagdagdag din po kami ng smoke daing na bangus kasi may iba pong tao na hindi po pwede ng meat. So, Daing, bangus. Oo, daing naman po. Tapos boneless po siya. Tapos Yo. smoky. So, So, wala kayong smoke, galunggong? Pwede Pwede pong rin igawa po. yun. Di ba? Walang problema. pwede. Kasi ang sarap ng galunggong na prito, lalo na yung smoke. Smoke po, no? Di ba? Pwede. Pwede. Soon. At Tapos, yun po, yung iba po kasing mga clients namin, mahilig din po sila sa sauce. So, minsan, ginagawa nilang sabaw sa kanin. sa kanin. Opo. So, meron din po kami nun. So, 9 ounces is 200 pesos po. para, ito po yung Yan. lalagyan. Opo, yan po. Pineapple sauce. Pineapple sauce po. Galing sa China tong pet bottle na ito. Familiar niya po. Opo. Magkano bilhin niyo ng pet bottle na ito? This is 250 ml. Sa pagkakatanda ko po, parang nasa 10 pesos po isa. 10 pesos? Opo. Sige. Opo. Galing ito sa ano? Okay. Pag nilagay niyo yung sauce, hindi niyo iniinit? Actually, ano po siya? Pwede pong initin, pwede pong hindi as is po. Hindi Ay po pa yung kasi- shelf life niya. Shelf life. Shelf life po niyan, basta po nasa ref, tapos Sa ref. naka-airtight po. Usually, tumatagal po siya ng 1 month. 1 month. Isang Opo. buwan. Kaya lang, hindi ito talaga pang hot filling na Correct. na Hindi bote. po, hindi po. Pag hot filling ito, madidistort ito eh. Opo, Kailangan opo. rib kasi yon. So, ang gagawin mo, sa glass mo ilagay kasi halos pareho ang presyo nila. Whether it's glass or hindi, pareho ang presyo. Para nang sa ganon, kung nasa glass, at 90 degrees centigrade, ilagay mo. Walang Tapos problema. takpan mo, tapos i-invert mo. Then probably it will last 1 year. Tatagal, 1 Na hindi pwede po. refrigerated. Di ba? Tama po yun. So, Hindi sanay. kung sa pet at 10 pesos yan, I'm sure yung glass would be Same. around the Same. same. Sabihin na natin 12 pesos. 12 pesos. Pero yung shelf life po, mas matagal. matagal. Malay mo, Pwede. baka sisikat pa yung sauce kaysa ham. Hindi po malayo. Ginawa pong So, tingnan sabaw. mo, Mang Tomas na lechon. Yes, Mang Tomas. ginagawa pong sauce. Diba? Hindi naman nagtitinda ng Mang Tomas ng lechon, pero yung sauce niya, grabe. Benta-benta. Meron na tayong ham sauce. So, yan lang ang suggestion ko, no? Yes. I Kasi will kung look pet, into it. hindi po pwede. Opo, hindi po. Kailangan malamig po yung Ngayon, sauce. sa presyo na ito, I think you can buy a glass for around 10 to 12 pesos din na ganito yung size. Di ba? So, yun ang Pwede. gamitin mo para talagang Mas tumagal po. pag 90 degrees centigrade na yung init ng ilagay mo dyan, hindi magbabago. Hot feel. Hot filled yan. Sis. Salamat po. So, most probably, baka mawala na si Ham. Ay, hindi. Ham sauce na lang. Doon dagdag Hindi, lang. what I'm just saying is that's a new that's another line. Yes, pwede po, Another pwede po. avenue na ano. We will Pwede yun look Pwede into it. i-venture. Ito naman, alam mo naman, in five-star restaurants, meron silang tinatawag na sous chef. Ang ginagawa, sauce lang. Kim. No, Ay, sauce lang ang gumawa ng ginagawa sauce. niya. Sauce. Pero mahal ang sweldo noon. Kasi sikreto naman ng sarap ng pagkain sa sauce. Sa sauce. Oh. Correct. And sauce, ano bang mga ingredients mo sa sauce? Sigurado ako, meron itong Sikreto lang ako. Secret. Secret. May paminta. May kayo. Secret yan. Secret. Huwag ko na sabihin. Secret. Yung nakalagay po dito is the whole, po. Actually, this is the packaging namin sa mga ham. Sa mga Sa ham, mga- Ang ganda ng bacon. packaging. Opo. Napakaganda, classy.
Very nakakaakit. Yung Tong Moriel na family name? Spanish. Anong ancestry? Actually, ang sabi nila nung father ko, no, pag sinerge mo Muriel, parang I think Italy or Finland ang roots. Or German? Or Hindi ko Austrian? nalaman Yes. yun Pero yun nga lang, ang Muriel, yung father ko, he grew up in Quiapo. So, mga taga Quiapo yan. Quiapo boy? Yes. Muriel. Pero bago po kayo mag-start ito negosyo, ano po yung dati nating ginagawa? Pinagkakaabalahan. Actually, I'm an employee until na I did set up my own company. No? May partnership. By the way, I'm kung tawagin hayop na doktor. Veterinaryo po ako by profession. And Pero ang veterinarian dapat kasama na yung tao kasi hayop din tayo eh. gano'n na nga po. Hayop na So doktor. anyway, so I'm a vet by profession. Ang passion ko is cooking and eating. So yung company ko is the first company na nag-introduce sa Philippines for pets, for dog and cats, no, using purely herbal products, herbal components. Registered dyan sa FDA. Healthy. Like yung mga shampoo. Dog No, shampoo. ano po siya? It's a specialty product for liver, for kidney, and immune modulation. Ba? So it's a specialty product. Alam mo yung mga aso ngayon, mas mahal pa yung kinakain sa tao. Sa tao. Alagang-alaga. Mas mahal pa ang consultation ng aso kaysa sa tao. Yung aso ngayon, pag dinala mo ng aso ng araw, mga anak, diyan lang sa bahay. Hindi. Ngayon. Yung aso namin, Pinapa-CS. pinadala namin sa ospital Magpapaanak. para mga anak. Hindi na ako nagtatanong sa asawa ko kung magkano ang gastos kasi hindi ko maintindihan na yan eh. Ako po, bigyan kita sample. Si Miss Jo kahapon dinala po sa veterinaryo ang kanyang puppy, Shih Tzu. Kasi pumutok po yung panubigan pero mahina daw po yung parang bit ng tuta. So, at ayaw pa pong ilabas yung CS na yun. CS na Opo. yun. Doon dinala po, CS po agad at 20,000 pesos. Congratulations! Congratulations! Mura pa yun. Congratulations, Joe Mariano. Mura yun. Pero buhay naman yung anak. Yung anak naman daw ay 250,000. Okay lang. Tubo pa rin siya ng mga to. Magkano? 230. 30. Yes. Pero mura pala po yun, yung 20,000. Mura pa po yun. Mura po Kasi yun. sa iba nasa Kasi normally, on the 35. average, it would range mga 30, 35. Grabe ang Sa mga Shih Tzu. dogs. Kaya nga, come to think of it, sabi nga, parang mas mahal pa ang padoktor ng aso, ng pusa, kumpira sa tao. Sa totoo lang, naging craze kasi ngayon. I mean, in the last 20 years, medyo marami ng dog lover sa Pilipinas. Yung iba naman cat lover. And somebody asked me, Kong, pwede bang gumawa tayo ng dog food? Sabi ko, oo, pero pag dog food ang gagawin natin, mahal yon. Kasi ang gagamitin mo diyan meat at saka fish. Ang dog hindi mahilig ang dog sa hindi mo dapat bigyan ng maraming carbo eh. Ang ibibigay mo sa kanila protein. So kailangan protein, but kung ako lang siguro, Doc, lagyan din natin ng konting mga 20% na carbo para naman Energy. kasi grabe ang energy ng Yes. 'di ba? Pag walang carbo, ay ano mangyayari diyan? Makulay. Minsan magkano ba yung bili mo ng dog food na yan? Sir, isang sako, 10,000. Bakit naman 10,000 yan? Kasi salmon daw yung Salmon. Sabi ko, Sana all! galing sa New Zealand. Kaya minsan, Doc, Pagkakataon gusto ko nga gusto mo gumawa din ng Hindi po ba yun? dog food. Grabe yung mga... Namimili ang aso. Di ba, ang soya cake is a protein. Ayaw niya. Gusto talaga karne at saka isda. At isda, hindi namimili pa ng isda. Ayaw ng galunggong. Gusto Ang salmon! gusto salmon because of the omega oil. Pero sa kanila po, bawal yan. Filipino.
Bawal ba? Maalam Bawal masyado. po. Hindi. Huwag yan. Bawal talaga yan. Akala ko bawal yung baboy. Hindi. Gusto nila yan. Maalam. Yung iba pa, talagang yung liver. Yes, Ayan ang liver gusto nila. ay. Sana mamili. Chicken Siguro liver, magamoy ng pork aso liver. pag ayaw. Aalis eh. Oh, magmumukmuk ako. Ang sarap sa Yan. So, yun. Okay, going back. Huwag na muna tayo mag-uusap ng mga dog food. Dito muna tayo. Sige. So, online pa rin tayo ngayon, no? Online. So, wala ba kayong distributor o reseller? Actually, marami nag-a-apply na reseller, but nakakalungkot lang. Gusto nila rebranding. Hindi pa pwede. Hindi pwede. So, hindi namin pinayagan. Actually, maraming offer na inaano sa amin. Merong nag-offer na mga kapital, no? Magpa-partner. So, sabi ko, mahirap yun eh. It's a family business. Actually, hinandown ko na kay Kat-Kat. No? Wow. Kasi I'm planning to retire. Huwag mo munang sabihin Don't say yan. Maraming that. nanonood na binata. Ano siya? Baka Anong biglang age po liligawan na yan. Start ka na mag-involve sa Actually, business? in-advertise ko po. Ay, nasa. Ayun na niya. Patay kay daddy. Anong age ka po nung na-involve ka sa business? Actually, after college kasi, medtech talaga ako by profession. Wow. Tapos, since nag-pandemic po, takot sila mama na parang, kung mag-hospital, tayo na tayong business! Kasi iniiyakan po kasi ni mama si ate. So, lahat po kasi kami magkakapatid nasa medical field. So, ayun po. So, sila mama, sila papa, kami iniiyakan. Na parang, wag na kayo dyan. COVID, ganyan. So, yun. Nag-set up na lang kami ng ham business since ginagawa po ni Papa tuwing Christmas, yan din po yung binibigay niyang as gift sa mga friends, sa mga relative, hanggang sa, yun nga, kinansyawan nga po sila mama na parang, uy, benta na kayo kasi hinahanap-hanap nila na parang masarap naman, why not try it, ganyan. So, yun po. So, 2018 po ako talagang nag-start na magbenta ng ham. 2018 hanggang ngayon. Alam mo, Kat, kailangan aggressive lang tayo kasi napakaganda ng produkto. Yun nga po eh. Sayang yung panahon. Opo, totoo po. Napakaganda ng produkto. If you have to expand it, expand it. Diba? Pagkaya. Kasi napakaganda ng produkto, to be honest with you. Kung meron kayong physical store, Actually, pipilahan yan. ngayon po, nag-open po ako ng physical store sa house. Oh, yun, sa Sa bahay oh. po. So, ngayon po, kaka-start ko pa lang po. Madami na rin pong pumupunta, kumakain. So, imbes na ready to eat, naka-packaging po siya. So, ang ginawa ko po siyang rice meal, ginawa ko po siyang mga sandwiches, tapos pair mo siya ng coffee, kasi in po yung mga coffee ngayon. So, dun po, nasa-start na nakikilala na po ako. So, ayun. At Sana may tuloy-tuloy. kasama ka na po. Meron na po akong kasama yun. Kasi di ko na kaya pag ako lang mag-isa eh. Oh. So, Seriously? yun. Nakita Opo. mo? Nag-expand, Because lumalaki. the quality of your product is good. Opo. Isang tikim ko nga lang sa sausage. Sabi ko, in between longganisa at saka yung Chinese. Chorizo. Opo. Chinese chorizo. So, ngayon po, medyo nagiging aggressive na rin po ako kung how I present and i-market po yung products po namin. You should. Do not waste your time because the product is good. Di ba? Yung, may order po ba na nakarating na to sa pinakamalayang lugar? Actually, ang pinakamalayo ko nasa Middle East. Ay, ibang bansa. So, Middle may East halal na. na yan. Meron po. Ah, kasi in the US, hindi yan pinapayagan. In Australia, Opo, hindi po. pinapayagan. Very strict po sila. One way ticket. Sila pwede mag-export pero hindi sila pwede Pwede mag-import. mag-import. Actually, Middle East, merong isang OFW ron na natikman. Gusto niyang, yun ang parang Noche Buena nila ron sa Middle East. So, pinuslit nila yun. Bawal ang baboy eh. So, nakabalot yun sa damit. No? So, pinuslit yun. Nakalusot naman. Sa US, meron ba tayo sa US? Wala pa, no? Wala pa Hindi, po. bawal eh. Sa local po dito, meron pong taga Aklan, taga Davao, Wow. taga CDO. So,
Isabela, Isabela, opo. Makakaasa kayo, mas marami pang o-order sa inyo ngayon. Yes. Anyway, Thank you. pakinggan natin Pakinggan natin. yung mga comments, no? Ang mga comments kayo umaga ay hatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes! Good morning po, mga kapro-Pinoy, Kong Butch and Ma'am Joanna. Talaga naman nakakatakam ang smoke ham ng Cocina Mariel. Okay, Erlinda Bachiller, Reselyn Benavides, Evelyn Jimenez, Daisy Flores, Laris Largo, Gary Sevilla, Rosalyn Unating, Hazel Burato, Jennifer Castro Saloba, Daisy Rosario, Evita Hoson, and Dustin Dolom, Randy Artiaga Santisas, ayan, nagpapashoutout din, Mark Villasia, maayong buntag, watching from Cagayan de Oro, Lisa May Aporbo, maayong buntag, watching from Cebu City, Christy Montilla, watching from Butuan City. Paano naman kaya kami makaka-order niyan? Uy, may online sila. May nagtatanong from Butuan City kung paano maka-order. You can message us sa Facebook po or pwede nyo po akong i-text or through Viber po. Number po. Number is 0917. Ayun. Sorry, yun lang. Hindi ko nakabisado. 7 lang. Sa sobrang sarap. Nakakalimutan na yun. Ito. Mamaya, Ito na, i-flash ko ito na, na. ito na. Ayan. 0917-1257-878. Ayan, guys. Ayan. Contact Okay, na. mamaya ipa-flash uli natin sa screen, ha? Okay, galing kay Sir Matiglaw, palakpak, watching from Quezon City. Uy, may fans kayo. The best ham ever. mukhang Talaga nakatikim napapala. na doon. Okay, Raymundo Waranan, maayong buntag, everyone. Nakakatakam naman ng mga ham na yan sa lamesa. Natikman ko na, napakasarap talaga. Daisy Flores, masarap yan. Redmond Pangapalnaya, ham, gustong-gusto ng pamangking ko. Rosel Sierra, ano ang pagkakaiba ng smoky bacon at ham sa iba pang brand sa market? Pagkakaiba daw po, sir. Ma'am. Kat. So, ang pagkakaiba po kasi ng ham namin, since homemade siya, mas malasa, mas smoky compared sa iba na commercial po At sa luto? At sa luto naman po, since ito nga po, 8 hours po siyang smoking, so sure ka na masarap, tsaka quality talaga yung makakakain nyo. Galing nga no? Actually, very informative tong episode na to. Sir, kung kayo po ba, nagluluto rin kayo ng ham sa inyo, sir? Oo naman, sa Alam niyo, pangarap. sir, yung procedure Ang galing, ang Hindi, galing. yung mother Nanay. ko, parating ako yung assistant. Siguro ako yung pet ng mother ko. Walo kami sa pamilya. So pag nagsiprepare ng ham, ako takapag-injection Ang galing din, sir, kung natutuwa ako. Alam niya yung paggawa Jake Bituin, sana all araw-araw ulam ham at bacon. Ay, grabe ka naman ko. Nakakasawa na po. Mariel Garcia, wow! Nakakatakam naman ng mga ham na yan. Mukhang juicy at hindi nakakaumay. Mayroon po ba kayong mga seasonal or limited edition flavor ng mga ham? Mas special siguro. Sa ngayon po, isa lang po talaga yung flavor po namin nung sa ham. Pero maybe in the future, try namin ni Papa experiment. Gawing pineapple, Opo. mango. Try yan yung naman malasa. natin yan. Or kaya yung tawag nito, jackfruit. Pwede po. Langka. Pwede. Ah. Opo. Pwede rin, para yung tamis niya. Beatrice de Guzman, naka-order na ako niyan. Sobrang tender and... Uy, parang iba yan And juicy ng bacon, ham at sausages nila. Tsaka all goods yung quality. Kaya highly recommended ko yan sa mga friends ko. Ayan. Thank you. Adrian Luceno. Branding pa lang, tunog, yayamanin na. O, di ba? Imperial. O, di ba? Elo. Talagang parang tagapagmana. Cocina Moriel. Ideal ang mga smoky ham na yan para sa mga special occasion. Mukhang mapapa-order ako ngayon. Order na! Philip Villar, actually perfect yung balance ng smokiness at flavor ng ham nila. Kaya talagang napapabalik-balik kami sa kanila. Si Philip Villar. Suki pala yun. Rosalyn Unating, wow, mukhang masasarap po lahat. Iba talaga pag mahal mo. Pag mahal mo ang negosyo mo. At may malasakit ka rin sa mga bibili. Talagang parang handcraft
crafted eh. Nagulat ako ganun pala ginagawa yung ham, no? Ang tagal. Alan Cruz, ano ang pinaka-bestseller ninyo sa inyong mga smoky product? Ham po Ham talaga. talaga. Ham, the Ham best. talaga. Yung ham. Ham. Yan. Alam nga naman, rabbit. Ito Hindi, talaga si Kuya. sausage kasi, tsaka bacon. Okay. Gian Crisostomo, paano nyo napapanatili ang pagiging matanda na juicy ng inyong mga produkto? Napapansin namin, fresh meat, tapos naka-vacuum seal po talaga para naka-contain lang yung smokiness and freshness ng product po. Galing paliwanag ni Kat, ah. Galing! Marketing to. Alan Cruz, may tech pen, ha? Alan Cruz, ano ang pinaka-best? Nasagot na yan. Jason De Leon, may mga recommended recipe po ba kayo na bagay sa inyong mga produkto? Kudos po sa inyong business. Yung sa crab in a jar po namin, and sa bacon, masarap siyang igawa sa carbonara. Carbonara. Super. Ang gagawin nyo po, lulutuin nyo po I-deep-fry yung mo. ham. Tapos yung mantika po ng bacon, yun yung galagay nyo sa carbonara nyo. Para mas malasa siya, mas maalat. Talagang... At saka yung crispy ano? Opo, yung pagkaka-crispy. Yun ang ilalagay mo sa ibabaw ng Opo, carbonara. toppings po. No? Wow. Sarap! Mami Renz, meron tayong bagong natutunan. Nagugutom si Atty. Lubian yan! Nako, ito, kamag-anak ko. Muriel Sweet Ann, congratulations, kusina ni Muriel. Ayan ang ating mga comments ngayong umaga. Kaya back to Studio 2, Kong Butch and Miss Joanna. Si Sweet Ann po ay... Kapatid ng papa ko. Ayan. Hi, sweet! Kapatid. Sweet Ann. Caroline! Ayan. Baka may gusto rin po kayong batiin since nakikinig ang inyong mga relatives. Hello, kain tayo mamaya. Kapatid. Si At Sweet. sila nasa hospital ngayon eh. Sa replay makikita nila. So kahit pala iniyakan ng mami mo, Tuloy hospital pa pa rin. rin. Opo, kasi yun talaga po yung passion nila eh, di ba? Actually, si Kat po. Bunso po ba si Opo, Kat? opo. Bunso yan eh. Bunso. Siguro siya nagmana sa akin yung Mahilig aking po taste akong bud. kumain. Mahilig kumain, mahilig magluto. Mahilig po ako Minsan niya, pag mag-experiment. So hindi na kailangan iyakan. Hindi Opo. na po. Yun na po. Napipilit. Nasasuggest ka rin kapag mayroon kang, kunyari may ginawa si daddy tapos... Opo, nagsasuggest Para po improve. kami. Actually, hindi siya nagsasuggest. Ginagawa na niya. May sariling recipe yan. Patitikman kila ate, kay kuya. Sabihin ng mga ate ko, walang lasa pero ubus na. Grabe makakantyaw, no? Grabe. Oy, Ubusin sabi- mo na, walang lasa. Walang lasa yan. Para gumawa ulit ng iba. Sa store niyo, ilan yung pwedeng kumain? Sa store, since maliit lang po siya, pwedeng 10. 10 na tao. 10 na tao. Opo. Ilan na po yung menu natin na nandun ngayon? Madami. At ikaw lang lahat yung... Opo, ako yung nag-experiment po talaga. So, ang ginagawa ko po kasi, so sa ham, isip po ako anong pwedeng menu, tapos sa sausage, so lahat po siya, pinagko-combine ko lang po para matry nila kung masarap po, hindi. So far naman po, pumapatok. Nagustuhan nila. Masarap pag pumapatok ka. Eto ko ang para ibigay kung may ika-27 Pro Pinoy partner tayong tatanggap ng 5,000 pesos panimula o pandagdag puhunan, atin ang alamin kay Atty. Love Arienza. Good morning, Friday! At dahil mataas... Ay, ano ako ng energy? Pink na pink si attorney, oh. Yes! May date ka mamaya. At kung may pang 27th Pro Pinoy Partner ba tayo for this week? Da-da-da-da! Naghanap kami from Monday to Friday! At wala kaming nahanap! Sa laki ng mata ko, di ba? Wala pa rin akong Bakit, nahanap. attorney? Kasi kulang yung share. Doon tayo nakukulang lagi sa pag-share. Dapat kasi i-share nyo from Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Every day kayo mag-share. Wag lang yung manood at mag-comment for one day. Dapat lagi kayong nanood talaga Monday hanggang Friday. Okay. Yes. Strict po ako ngayon kasi mainit ulo ko. Ang init ng panahon, di ba? So, walang pagbibigyan. Okay. Pero, Yes. Pero, andito naman ang ating pang ika
26 Pro Pinoy Partner Winner. Yo. Walang iba kundi si Miss Evelyn Jimenez from Barangay Batasan, Quezon City! Oy, nako, ayan. Member to ng Pro Pinoy Village natin doon. Hello, ma'am. Ayan, Evelyn. Congratulations, Evelyn. Maraming salamat po. Good morning. Ayan. Yun. Ano yung naiisip mo na negosyo? Kasi may ano ka na, makakatanggap ka ngayon ng 5,000 pesos. Ay, yung matatanggap ko po dito, pangdagdag ko po muna sa maliit kong sari-sari store. Ay, oo. Meron ka ngayon. Anong negosyo? Sari-sari store. Baka pwede magbenta ng hamon sa sari-sari store. Pwede naman po. Pwede, ano. Ayan, sige. Pagigiin mo yung pag-manage ng sari-sari store hanggang maging grocery yan. Yes. Mini grocery. Yes. At eto na ang iyong panimulang pang-negosyo. 1,000. 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos. Congratulations! Evelyn Jimenez, Congratulations, Evelyn. Batasan, Quezon City. May tanong lang ako kay Miss Evelyn. Miss Evelyn, lagi po ba talaga kayong nanonood ng Pro Pinoy? Or paano niyo po nalaman itong programa natin? Ay, bali po, inimbay po ako ng friend ko. Na palagi nang nanonood. Palagi po siyang nanonood. So ngayon may ini-invite kang friend kasi Yes. pwede mong sabihin, nanalo ako ng 5,000, Totoo ang manood balita. kayo. Oo. Ugaliin yung manood kasi dito sa Pro Pinoy, pwedeng lumaki yung negosyo natin. Yung iba nga nagsisimula 500, ngayon milyonaryo na. Yes. Yung iba nagsimula, laway lang yung Laway puhunan, lang. ngayon milyonaryo na. Ikaw, may negosyo ka na at nadagdagan pa ng 5,000. Dapat bilyonaryo ka. Ay, Miss Evelyn, sabihan niyo po sa kanila na manood, palaging manood, dahil naranasan niyo po, na-experience niyo po yung pagiging generous. Sa mga kaibigan ko po na lagi pong nasa FB or nasa social media, manood din po kayo dito sa Pro Pinoy po, sa DCN po, na sila na po ang susunod na manalo, na magkaroon ng ganitong dagdag puhunan. Ayan. Ayan! Once again, congratulations ang ating bagong libonaryo, Evelyn Jimenez from Barangay Batasan, Quezon Ang City! daming pakulo ni Andres! Thank you, Atty. Love at Andres Bonifacio Jr. Yan. Bagong libonaryo. Libonaryo. Kasi libo yan eh. Galing talaga ni Andres mag-coin ng word, ano? Opo, libonaryo ko. Kaya magaganda po yung tok-tok niyan eh. Na ipapasok sa lahat ng kante eh. Diba? Ikaw lang ang aking mahal. Ayun, since po wala tayong hulaan mo ang kapital ko, sir, pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung magkano po yung naging pasimula nating kapital puhunan? Actually, nung we decided to pursue na seryoso, Seryoso? siguro seryoso na ibenta. Ah. Dahil kasi kadalasan bigay regalo lang eh. So, we started at 20,000. 20,000. Yun yung mga ingredients, yung karne, yung mga brine solution, yung uling. No? So, doon namin sinimulan yun. Actually, yung smoker ko noon was, would you believe, yung unang smoker ko is yung used stainless pressure tank. Hinati ko lang yun. Ano yung pressure tank? Ilagyan ko chimney. So, yun yung una. Libre yun. Hindi man lang drum. Hindi. Hindi lang afford. So anyway, we started at 20. Tapos gradual, nag-improve yung sales. Marami ng referral, marami ng repeat order. So, ang mapapayo ko lang siguro doon is tiyagaan. Sa negosyo, when you start a business, kailangan mahaba ang pasensya mo. No? Pag nalugi ka, tayo uli. Isipin mo, bakit? Saan ako nagkamali? Yeah. So, it also happens sa amin yun eh. Yung mga parang, ba't ganon? Ba't may problema ganon? May reklamo ganon? No? So, baksak. Tayo uli. Improve. So, wag kang mawala ng ng drive, no, to pursue yung dream mo, yung passion mo. Kaya nga inaano ko,
vet ako by profession, pero passion ko is cooking and eating, sharing, no, yung mga ginagawa ko. Yun din ang inaano ko sa mga anak namin, no. Kung anong passion mo, pursue it. Reach it out, no. So yun ang ano lang. Tama yun. Napakaganda. From time to time kasi, nire-remind ko yung ating mga kababayan, yung ating mga viewers, na huwag kang mawala ng pag-asa pag nagkamali. Kasi yung pagkakamali mo, they are your best teacher. Correct. Mas marami ka pang matutunan sa pagkakamali mo kaysa yung tinuturo sa'yo ng mga teachers, ng mga kaibigan. Because it is in your mistakes wherein pag-aaralan mo, saan ako nagkamali. Kanta yun, di ba? Nagkulang. So then, ma-realize mo, ito pala, kaya ako nagkamali. Next time, hindi na mangyayari ito. Correct. So, they are our best teachers. Yes. Di ba? The more you have mistakes, the more you become wiser. Ayan. Sinasabi ni Daddy, wag daw mawawalan ng drive. Na-apply naman yun. Na-apply ko naman po yun everyday. At sa inyo po ba wala namang kapag hindi malakas ang benta, yung magtatampo sa marketer, wala namang ganun? Hindi naman po. Wala naman, walang sisiyan. Kasi Familia talaga. we accepted itong business, lalo na sa ham and bacon, seasonal. Pag sinabi mong ham, bare months na yan, Pasko. Gawa na tayo ng maraming Gawa na tayo. So, kaya nga inaano nga rin namin, actually, we're advertising na our ham and bacon is available all year round. So, makikita mo naman dyan, yung mga snacks, merienda, ham and cheese, no? Bacon and bacon silog, ham silog. No? So, it's just a matter of, sabi nga kay Kat, we have to tap yung market, proper market, for the ham, for the bacon, or even yung sausage. Na hindi lang siya seasonal. So, medyo sisimula pa lang siya. Actually, binibigyan ko siya ng freedom, no? Madapa para matuto. Yeah. Yun. Kahit naman madapaan dyan si Daddy. Yes. Tatanungin kita, Alvin. Mukhang sikat ang pet mo. Actually, hindi ko naman siya Yun totoo. Sabihin mo na lang. apat yan eh. Kakasundo po So, kasi kami pag pagkain po eh. Yun ang favorite sa pagkain. Yun. favorite sa pagkain, sa lakwatsa, pag ano yan, Daddy's girl. Daddy's girl. Okay. Ako kasi sometimes, pag nagluluto ako ng ham, kinakaramelize ko. Okay. So, yung brown sugar ang ginagamit ko. I-dip ko sa brown sugar and then ipa-fry ko. Yes, super sarap. Napakasarap na sandwich niyan. Di ba? At tapos ang gagamitin mong tinapay, pandesal. Pandesal. Pandi hamon. Napakasarap ng sandwich na yan. So, subukan mo, Kat. Iluto mo sa caramel. Actually, yun po yung ginagawa ko sa ham namin. Hindi ko po inaani yung sauce Kailan pa eh. kami pupunta? Magaling si Kat. Mahilig po kasi talaga ako kumain. So, nag-experiment po Masarap talaga ako. yun. Super the best. Pandi hamon. Yes. Pande. Actually, meron pa po siyang isang recipe, yung ham panada. Ba? Hampanada. So, Yung kanya empanada na crusting, parang biscuit style. Okay. Very crispy. Pagkagat mo gano'n, sarap. wala ba dyan? Wala pa po. May special order May yun special. eh. Mahirap po kasi gawin yung dough. So, kailangan po malamig yung dough. So, tapos mabilisan po. Kaya, Luto. pre-order lang po talaga ako. Saan po kayo natututo niya? Sa YouTube, sa mga recipe ng mga University of tita. YouTube. Yes! So, trial and error po talaga pag nagluluto ka hanggang sa, yun, makukuha mo na po yung perfect recipe na yung gusto mong kainin, di ba? Yes. Actually, Ang perfect recipe sa kanya, pag pinatikin sa mga kapatid niya, Yes. pag sinabi hindi masarap, perfect. Standard yung masagot. Opo. At meron pa po ba na specialty ni Katkat? Yung masasabi natin para pumunta na sila sa inyong physical store. Actually, lahat dun sa physical store ko po kasi ngayon, lahat homemade. So, yung bread ko po, yung parang ginawa ko pong brioche bread, homemade din po siya. Galing. So, lahat po talaga gusto ko Anong po. bread ang binibake mo? Brioche po. Na brioche. Opo. Pero alam mo, sourdough,
with the ham po. with the ham Yes, and pwede. caramel. Babalik-balikan ka dyan. Iyo. Di ba? Sourdough. Opo, nagtatry din po ako ngayon mag-experiment. Cucumber, lettuce. Yes, tomato. May nag-guess tayo nun kong, di ba? Sourdough. Sourdough. Pwede sa mga diabetic. Matagal lang kasi yung process nun. Mga 2-3 days yun eh. Preparation. Kasi i-ferment mo eh. Pag nilagyan mo ng yeast, process of fermentation yun. Tapos lagay mo sa cooler. Ayan, may sourdough. Sourdough recipe na. It's actually a German Yes bread. po. Sourdough. Ayan, Anyway, thank you po. so thank you so very much for guesting in our show. At alam mo naman, pag talagang pagkain yung topic natin, si Joe talagang very observant niyan. Kaya minsan nakakalimutan na yung trabaho niya dahil ang sama ng tingin diyan eh. At kakain na tayo kong. Sumayin niyo na naman ang isang linggo punong-puno ng inspirasyon at mga kaalaman ng pwede ninyong pagkakitaan tulad ng Kusina Muriel ni Kat at Alvin Muriel. Next week, tuloy-tuloy tayo sa pagtuklas, pagpapakilala at pagtulong sa mga nagagalingang produkto at serbisyong Pinoy. Kung saan ang masayang kwentuhan, dala ay aral at mga inspirasyon sa pagkakakitaan at pagpapalakas sa ekonomiya ng sambayanan. Ako po muli si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe weekend morning, safe weekend, Barangay Radyo 1. Ako naman, si Congressman Pichay. Hindi kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at techniques sa pagninegosyo. Lagi din nyo kaming samahan, Lunes hanggang Biyernes from 9 to 10:30 in the morning, exclusive sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat dahil tayong lahat ay Pro-Pinoy!